Patawid ng kalsada ang motorsiklong yan sa Kalasyaw, Pangasinan nang masalpok ng kotse. Nagtamo ng matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang rider. Kritikal ang rider sa ospital. Maharap sa kaukulang kaso ang driver ng kotse na walang pahayag. Matunog na maglalaban sa mayoral race sa Maynila ang dating magkakampi sa politika na sina Mayor Hani Lacuna at dating Mayor Isko Moreno. Sa pagkaalkalde naman ng Makati, makakaharap ni Senador Nancy ang kanyang bayaw na si Congressman Luis Campos. Ang iba pang inaabangang tunggalian sa local politics sa election 2025 sa report ni Mark Salazar. Sa lahat ng hindi magtaksin! Maraming salamat po sa inyo! Hindi natin kayo iiwan! Malaman ang pahayag ni Manila Mayor Hani Lacuna nang maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde. Wala siyang binanggit na pangalan pero matunog na makakalaban niya ang dati niyang katandem na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Hindi pa naghahain ng kanyang COC si Isko pero may mga pahayag siya sa kanyang social media account. Darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila. Nasa listahan na rin na naghain ng kandidatura sa pagkaalkalde si independent candidate Alvin Caringal. Ayon kay Associate Professor John Robert Go ng UP Political Science Department, exciting ang laban sa kabisera ng Pilipinas. Kadalasan daw na may advantage ang incumbent o nasa pwesto. Pero makikita natin sa eleksyon kung gagana ba yung makinarya, yung puhunan na inilatag niya habang mayor siya sa nakaraang 3 taon. O na-maintain ni Isko yung kanyang makinarya at dahil nga babalik siya, magsishift ngayon yung allegiance ng mga tao from Hani, babalik kay Isko Moreno. sa Makati, magbayaw naman ang magtatapat. Naghain na si Senator Nancy Binay ng kanyang kandidatura sa pagka-mayor. Ang kanyang makakatapat, si Representative Luis Campos na asawa ng incumbent mayor at kapatid niya, si Abby Binay. Si husband ba ay magpa-file din? Yes po, tomorrow. Was this discussed with the family, with your parents especially? There's no discussion. So we will let the people decide. Tatakbo naman sa pagka-mayor ng Caloocan si dating Senador Antonio Trillanes. Coming months will be very intense as we try to dismantle a corrupt political dynasty. Makakaharap niya si incumbent mayor Along Malapitan. Bakit nyo pa gugustuhin ang bago at tayo? Kung subok na ang batang angkalu na nasa harap ninyo. Makulay at exciting man ang labanan sa lokal na politika. Paalala ni Go, mahalagang bantayan kung paano ginagawa ang kampanya. Ang mas concern ko bilang mamamayan ay kung ganitong kalaking halaga ang ilalabas ng isang politiko para manalo bilang mayor sa Metro Manila, saan niya ito kukunin? At kapag nanalo siya, babawiin niya ba yun? Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuluyan nang kinansela ang Philippine passport ni Alice Go. Sa kabila naman ng alegasyong hindi siya Pilipino, tatakbo raw muli si Go bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Pinag-aaralan niyang harangin ng Justice Department. May report si Darlene Cai. Well, definitely she will be running for mayor. Tatakbo raw muli bilang Bamban, Tarlac Mayor si Alice Guo. Kung talagang gusto siya ng tao doon, sila dapat ang humusga. Kahit pinapadisqualify dahil sa mga teknikalidad, sabi ni Attorney David, hindi pa ito pinal at marami pang prosesong pagdaraanan. Wala namang decisions ng courts as of now na hindi siya Pilipino. COMELEC ang magde-decide niya kung qualified ba siya o hindi. Kasi yung ombudsman ruling, hindi pa ng final yon. In fact, may pending pa kaming reconsideration doon. And meron pa naman Court of Appeals, meron pa naman Supreme Court. Ang COMELEC tatanggapin pa rin daw ang ihahaing Certificate of Candidacy ni Guo. Hanggat hindi convicted yung isang tao, pwede siyang tumakbo kahit anong posisyon.
sapagkat yan po ay ministerial duty ng COMELEC dahil wala nga po kaming discretion. Kung sakali, posibleng makaharap ni Guo sina incumbent councilor at itinalagang acting mayor Eranio Timbang, si Tarlac ex-officio board member at Barangay Ano po Chairman Jose Joey Salting Jr. na naging mahigpit na kalaban ni Guo noong 2022 elections. Dating Bamban Mayor Jose Antonio Feliciano na sinundan ni Guo sa pwesto. Katandem ni Feliciano si suspended Bamban Vice Mayor Leonardo Ding Anunciacion na tatakbo para sa kanyang re-election at ang dating councilor na si Rodolfo Rudy Escoto. Ngayong araw, tuluyan ng kinansela ang Philippine passport ni Guo. Paliwanag ng Department of Foreign Affairs, fraudulently acquired o nakuha sa maling paraan ang pasaporte. Lalo't sabi ng DOJ at NBI, tugma ang biometrics ni Guo sa passport database at biometrics sa NBI files ni Go Waping. Kaya si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pinag-aaralan ang pagharang sa kandidatura ni Guo. She can try, but I wouldn't say it's her right because she's not Filipino and she bears falsified documents. Kasi yung having a falsified birth certificate is already very telling on her character and on what she's all about. If you try to present yourself as a Filipino, you better be a real Filipino. Tinawag namang ridiculous ni Senator Joel Villanueva kung papayagan pa rin tumakbo si Guo na hindi raw maitatangging isang pekeng Pilipino. Wala pang tugon ang kampo ni Guo tungkol dito. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 4 na lalaking na-suffocate umano sa paggawa ng pati sa Ubando, Bulacan. Inutusan daw ang isa sa kanila na linisin ang fermentation pool pero nawalan siya ng malay. Pawang mga tutulong sana ang 3 iba pang nasawi. Maaring nakalanghap daw sila ng kemikal. Kabilang sa inaalam ng pulisya ang posibleng pananagutan ng may-ari ng patisan, lalo't wala raw safety gears ang mga biktima. Sinusubukan pa naming makuha ang panig nila. Ayon sa pulis, nangako na itong sasagutin ang gastos sa pagpapalibing. Kabilang sa mga nag-file ng COC ngayong day 4 ng filing, ang ilang baguhan sa senatorial race pero may kaanak sa Senado. Narito ang aking report. Naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador si Representative Camille Villar na sinamahan ng kanyang amang si dating Senate President Manny Villar at kapatid na si Senador Mark Villar. Patapos na ang termino ng kanyang inang si Senadora Cynthia Villar. Nag-file din ng COC sa pagkasenador ang kasama niya sa administration slate na si Makati Mayor Abby Binay. Kasama rin nila sa slate si Senadora Pia Cayetano, kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano na nakabangayan ni Binay tungkol sa ilang dating barangay ng Makati City na napunta sa baluarte ng mga Cayetano sa Taguig City. I have no issue working with Senator Pia Cayetano. Sabay-sabay na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ang mga isasabak ng Makabayan Coalition sa pagkasenador. Sina Representative Franz Castro at Arlene Brosas, dating kongresistang sina Teddy Casino at Liza Masa, Piston National President Modi Floranda, Sandugo Co-Chairperson Amira Lidasan, Kinusang Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis, Kadamay Secretary General Mimi Doringo, Kinusang Magbubukid ng Pilipinas Chairman Danilo Ramos, Nurse na si Jocelyn Andamo, at Fisherfolk na si Ronel Arambulo. Nag-file din ng COC si Froilan Serafico, dating union leader. Si One Rider Party List Representative Danilo Bosita naghain ng COC sa pagkasenador bilang independent. Independent senatorial aspirant din si Ernesto Malite na nagpakilalang dating guro. Naghain din ng COC ang abogado at labor organizer na si Luke Espiritu at labor leader na si Calio de Guzman. Naghain din ng COC ang independent na si Elvis Beniga pero hindi na ito humarap sa media. Nadagdagan pa ang mga party list na naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. 14 na party list nominees ang nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Sa pagtatala ng COMELEC ngayong hapon, meron ng 49 na party list na naghain ng kandidatura. Sa sa CCTV ang salpukan ng 2 motorsiklo sa Poso Rubio, Pangasinan. May report si John Consulta.
Paglipat ng lane ng motorsiklo, sumulpok ito sa kasalubong ng motorsiklo sa Posurubio, Pangasinan. Sumemplang ang dalawang sasakyan, galos ang tinamo ng mga sangkot. Sa Mangaldan, Pangasinan, makakatawid na sana ang babaeng senior citizen pero nasalpok siya ng motorsiklo. Tumilapon ang biktima na pauwi na sana galing tindahan. Nasawi siya sa ospital matapos magtamo ng head injury at bali sa buto. Nakipag-ayos na sa pamilya ng biktima ang 18 anyos na rider na walang lisensya. Sa General Santos City, huli kam ang pagharurot ng pick-up na yan kahit nag-spark na ang ilalim na bahagi nito. Ang pick-up naka-hit and run pala ng nakasulubong nitong tricycle. Dead on the spot ang isa sa mga pasahero ng tricycle habang 4 pa niyang kaanak ang isinugod sa ospital. Natuntun kalaunan ang driver ng pickup na hinihinalang nakainom noon. Sasagutin daw niya ang gastusin ng mga biktima. Hindi na rin anya siya kakasuhan ng pamilya ng mga biktima. Pero ayon sa pulisya, posible pa ring sampahan ng reklamo ang driver dahil sa pag-abandona sa mga biktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dati ng Chief of Staff Gigi Reyes at Janet Lim Napoles, absuelto sa 172 million pesos plunder case kaugnay sa pork barrel scam. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi napatunayan beyond reasonable doubt na tumanggap ng kickback at komisyon sa scam sina Enrile at Reyes. Hindi rin daw sapat ang ebidensya ng prosekusyon na nagbigay nga nito si Napoles sa dalawa. Bagamat lusot na sa plunder, may kinakaharap pang hiwalay na 15 counts ng graft ang tatlo, bukod pa sa ibang kaso laban kay Napoles na nahatulan ng guilty sa iba pang kaso. Bahagi ng mga estasyon ng North-South Commuter Railway Project sa pagitan ng Valenzuela at Bulacan na pagdugtong na ngayong araw. Pagdudugtungin ng North-South Commuter Railway ang Clark at Calamba sa Laguna. Target itong maging partially operational sa 2028. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.